Supper. Ano po? Yan po yung ating po pag-uusapan. Ano po ang mensahe na nakapaloob dito po sa The Lord's Supper na ito, no? Pwede po tayo tumayong lahat. At makibukas po kayo sa aklat po ng unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 23 hanggang talatang 30. Ito po ang ating pong matutunghayan. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, "Ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Kaya nga, mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Kung may nagugutom, kumain na muna siya sa bahay upang hindi humantong sa hatol na kaparusahan. Ang inyong pagtitipon tungkol naman sa ibang mga bagay, tsaka ko na aayusin pagdating ko riyan. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Salamat po, Panginoon, na iyo pong ginamit si Apostol Pablo, Panginoon Diyos, upang maisulat ang mga talata po na ito. Mga talata, Panginoon, na ito po ay iyo pong naging karanasan. Naranasan mo po, Panginoon, ang mga bagay na ito. Ang iyo pong pagsasakripisyo ng iyong katawan o sa krus ng Kalbaryo. Ang pagdanak ng iyong dugo, Panginoon, mula ulo hanggang talampakan. Panginoon, habang binubulay-bulay po namin ang mga salita mo na ito, hayaan mo po, O Diyos, na ito po'y magrema sa aming po mga buhay, sa aming po mga puso. At lalo ka po namin, Panginoon, na mahalin. Lalo ka po namin, Panginoon Diyos, na pahalagahan sa aming po mga buhay dahil sa iyo pong dakilang pagmamahal, pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Sukdulan, O Diyos, na ang iyong sarili o ang iyong katawan ay iyo pong ialay upang patunayan na kami, na iyong mga anak, ay iyo pong minamahal ng lubusan. Pagpalain mo po kami lahat, Panginoon, at gamitin mo po ang iyong banlingkod na maging daluyan ng iyong mga salita. Buksan mo po ang aming po mga puso upang sa ganun matanggap po namin ang iyong mga salita ng buo na may kapangyarihan. Bless us all together. Holy Spirit, ikaw po ang siyang gumalaw sa amin pong kalagitnaan.
Ito po ang aming samo at panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. To God all be thy glory. Ito na po kayo mga po. The Lord's Supper. That is our topic. Or the Holy Communion. Pwede rin pong tawagin na the Last Supper. Yung huling hapunan ng ating pong Panginoon. So, ito pong account po na ito ay isang napakahalagang account at matatagpuan po natin ito sa Synoptic Gospel. Matatagpuan natin sa lahat ng Ebanghelyo na account po na ito yung pong kamatayan ng ating pong Panginoon. Sabi nga po, the Lord's Supper not only looks back at Christ's sacrifices. Ito pong huling hapunan, hindi lamang po ito pagbabalik tanaw doon po sa mga sakripisyo na nagawa o ginawa ng ating pong Panginoong Hesukristo alang-alang sa bawat isa po sa atin. Ito rin po ay nagbibigay sa atin ng pagbubukas ng ating pong mga diwa na tayo po ay maglaan ng papuri at pasasalamat sa ating pong Panginoong Hesukristo sa kanya pong sakripisyo na kanyang ginawa upang ikaw at ako ay magtamo ng buhay na walang hanggan. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. But it also looks ahead to that day when we will see Him again and enjoy our heavenly home with Him forever. Amen? Hindi lamang pala pagbabalik tanaw sa kanyang sakripisyo na nagawa o ginawa alang-alang sa iyo. At ito rin daw po ay pagbabalik, pagsipat sa darating na panahon. Amen? Ano yung parating na panahon? Parating na panahon na kung saan yung Jesus na ito na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, tumubos sa ating mga kasalanan, ay makikita na natin ng mukhaan sa piling at presensya ng ating Panginoong Diyos. Yun po yung napakahalagang account na ito. So, pag-usapan po natin sa tema, what are the significance of the Holy Communion? What are the significance of the Lord's Supper? What are the significance of the Last Supper? Gaano kahalaga ito? Ano-ano ang mga kahalagahan na itinuturo ng huling hapunan na ito? Ano-ano yung mga mahalagang bagay na dapat po natin mailagay sa ating po mga kaisipan? Unang-una po, the first significance is stated ng verse 24 and verse 25. Ang sabi po diyan ng verse 24 and 25, and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, "This is my body, which is given to you. Do this to remember me." Amen? Sa verse 25, in the same way, he took the cup of wine after supper, and saying, "This cup is the new covenant between God and His people. It is an agreement confirmed by my blood." Amen? Do this to remember me as often as you drink it. Amen. The first significance, ang unang-unang kahalagahan ng Holy Communion, ng Last Supper, it is all about remembrance of Jesus Christ's sacrifice. Pag-aalaala
remembering, no, the Lord's sacrifice. Kasi nga po, kung wala ito, wala po tayong pag-asa. Kung walang sakripisyo na ginawa ang ating Panginoong Hesukristo, lahat tayo ay pabulusok sa impyerno. Kung wala po itong ginawa ng ating Panginoon, walang dahilan para magsimba ka. Para ikaw ay maglingkod sa Panginoon. Pero dahil meron pong mga sakripisyo na ginawa o nagawa ang ating Panginoon, meron pong napakalaking halaga o napakalaking bearing ang ating pong kaugnayan sa ating mapagmahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi doon, do this to remember me. Amen? So, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. So, napakahalaga po yung tinatawag na pag-alaala. Kasi habang inaalala mo ang kabutihan ng ating Panginoon, the more naman na napapamahal siya sa iyo. Amen? The more na ikaw ay nagnanais na siya ay iyong paglingkuran ng buong puso. Na sabi niya, this is my body. Ito ang aking katawan. Katawan na iniaalay ko sa inyo. No? My body which is given to you. At nasabi ko, He broke it in pieces when He took some bread. Meron pong mga paglalarawan na pag-aalaala dito po sa ginawa ng ating Panginoon. Kumuha ng tinapay, pinagputol-putol ito. Pinagpira-piraso ito na lumalarawan sa kanyang magiging sakripisyo na kanya pong gagawin. Na kung saan, doon po sa krus ng Kalbaryo, mula ulo hanggang talampakan, hindi po mailarawan ang kanyang itsura. Na ang sabi ng Biblia, walang kagandahang makikita sa kanya. Walang anyo na maganda na makikita sa kanya. Bakit? Kasi po, nagkaluray-luray ang kanyang pong katawan. Ang kanyang mukha ay hindi na kayang ilarawan ng sinumang tao. Maaari ang kanyang ilong ay napignas o napigtas o lumihis dahil sa kahirap. Ang kanyang mata ay napuno ng mga dugo. No? Hindi mailarawan. So sabi niya, sabi ng Biblia, meron palang koneksyon yun. Pinagpira-piraso ito. Nagkaluray-luray ang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. At tiniis niya po ang pagkakaluray-luray ng kanyang katawan. Alang-alang sa iyo. Alang-alang sa akin. Alang-alang sa bawat isa sa atin. Pwede niya namang hindi gawin yun. Pero hinayaan niya na iyon ay kanyang gawin. So ano ang hamon sa bawat isa sa atin? Do this in remembrance of me. Gawin ninyo ito bilang pag-ala-ala sa akin. So, what does remember means? What does remembrance means? Alalahanin lang ba natin? O dapat meron kang hakbang na dapat gawin kasama ng pag-aala-ala? Naalala ko po ang Ecclesiastes chapter 12 na ang sabi roon, remember now your Creator in the days of your youth. Yung salitang remember, hindi lamang alalahanin sa isip. Remember means pag-aalaala na may kasamang pagsasapamuhay at paglilingkod. Amen? So, sabi niya, this is my body. Anong ginawa sa kanyang katawan? Which is given to you. Ito ang aking katawan. Ibinibigay ko sa inyo. Iniaalay ko sa inyo. Ini-offer ko sa inyo.
Amen. Yun po yung napakagandang account na makikita po natin at mga aral na sinasabi po diyan. He broke it in pieces when He took some bread. At yung sumunod, this is my blood. Amen? Ito ang aking dugo. No? Na yung kanyang dugo is an agreement of a new covenant confirmed between God and His people. Without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Amen? Kung wala pagbububo ng dugo, wala pong kapatawaran. Hindi natin mararanasan ang kapatawaran ng ating pong mga kasalanan. Pero palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Inaalala natin katawan niya na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Katawan niya na nahirapan. Pinahirapan. Nagkaluray-luray. Yung kanyang dugo na umagos mula sa kanyang katawan. Mula ulo hanggang talampakan. Paano natin dapat na bigyan ng pagpapahalaga yung mga bagay na yan? Nang siya po ay putungan ng koronang tinik, umagos ang dugo sa kanyang ulo. Nang siya po ay pakuin, ipako ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa, umagos ang dugo. Amen? Nang siya po ay hampasin ng 40 beses sa kanyang pong katawan, umagos ang dugo. Dugo na kung saan ito ang naging pantubos ng Panginoon upang ang ating po mga paglilingkod ngayon sa Diyos ay meron pong napakalaking kabuluhan. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon po. It is a time of remembrance. Ganyan po kahalaga yung pong sinasabi po ng kanya pong mga salita. Sabi nga uli, in the same way, He took the cup of wine after supper, and saying, this cup is the new covenant between God and His people. It is an agreement. Amen? Confirmed with my blood. Bakit sinabing new covenant? Kasi po merong old covenant. Ano ang old covenant? Ang mga Israelita naghahandog ng dugo. Dugo ng hayop. Taon-taon. Para lang matakpan ang kanilang mga kasalanan. No? Taon-taon yun. Pero sa bagong covenant, referring to the blood of our Lord Jesus Christ, once and for all, isang beses lang na naghandog, nag-alay ng kanyang dugo ang ating Panginoong Jesucristo na nagsakripisyo, at yun po ay sapat na sa ikaliligtas ng bawat babae at lalaki na naglaga ng kanilang pananampalataya, pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? Once and for all. Kasi po kung wala pong sakripisyo ang ating Panginoon, o pwede pong linggo-linggo magdadala po kayo ng kambing. Diba? Magdadala kayo ng baka o tupa. Diba? Para ihandog natin ang kanilang dugo. Pero yung pong paghahandog na yun ay hindi na po nararapat ginagawa. Amen? Kaya maging sa mga mahal na araw sabi nila, taon-taon namamatay si Christ. Diba? Hindi man taon-taon namamatay si Kristo. Diba? Hindi taon-taon na nabubuhay. Minsan lamang po siya namatay at siya po ay inilibing at muling nabuhay at siya po ay nananatiling buhay. Buhay na buhay. Magpakailan pa naman. Hindi po sapat yung po mga pinagagawa nung dati nating pinamulatan. Hindi po ba? Na kung saan meron pa po tayong tinatawag na
Pag-aalaala o yung mga tao nagpapapako sa krus, di ba? Nagpapasal ng krus, nagpapapalo. Nung nakita ko, 20 lang pala yung magpula sa likod. Parang 20 lang, ano? Parang, so, tapos nung pinapalo, medyo napalakas yung palo, tinadya ka niya. Diba? Tapos magpasan. Nakikita mo sa FB, nagiginom ng Red Horse. Ano klaseng sakripisyo yan? Diba? Ano klaseng mga gesture yan? Diba? So, walang kapangyarihan yung kanilang mga pinaggagawa. Amen? Hindi po sila mapabago ng kanilang mga pinaggagawa. Ang bumabago po sa atin ay walang iba, kundi ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Umagos daw sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa iyo at alang-alang sa akin. So, do this in remembrance of me. Siya, yung gawa niya, yung kanyang ginawa, yung kanyang sakripisyo, aalalahanin natin, inaalala natin. Amen? Pag-aalaala na may kasamang pagpapasalamat, pag-aalaala na may kasamang pagsuko ng ating mga sarili sa kanyang harapan. Amen po ba? Pangalawa, the second significance of Holy Communion or the Lord's Supper, it is a time of proclamation of Jesus Christ's death and His coming. Amen? Talatang 26, ang sabi po diyan, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Amen. It is a time for you, for me, for us to proclaim. Amen? Kapahayagan. Pagpapahayag. Pangangalandakan. Yun po ang isa sa significance. Hindi lamang alalahanin, kundi ipagsabi mo. Ipangalandakan mo. Ipahayag mo sa lahat ng tao na kakilala mo. Amen. Ang sabi po ng Romans chapter 10, verse 9 to 10, if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe in your heart that He is risen from the dead, He is risen from the dead, you will be saved. Amen? Hindi po pwede sabi sa katabi mo, huwag kang manahimik. Amen? Ipahayag mo ang laman ng utak mo. Ipangalandakan mo. Ipagsabi mo ang alin. 1 Corinthians chapter 15. Diba? Verse 3 hanggang verse 4. Ang sabi noon, actually kasama ang 1 and 2 dyan. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the Scripture. Amen? Amen. Christ died for our sins. He died for you. Amen? Hindi ang relihiyon na namatay para sa iyo. Amen. Hindi ang sino ang Poncio Pilato ang namatay para sa iyo. Amen. Christ died for you Amen. according to the Scriptures. Amen. Amen. So, yun ang sinasabi ng kanya pong mga salita. It is very important. Amen? Yung importanteng mensahe natanggap ni Pablo. Tama? Nung matanggap ang importanteng mensahe, ipinangalandakan. Amen.
ipinagyabang, Amen. ipinagsabi. Kasi importante. Amen? Amen. Eh kung hindi mo ipinagsasabi, hindi importante. Marami sa atin, parang hindi binibigyan ng importansya. Are you with me? Dahil importante, kailangan mo ipabalita. Kasi kung hindi mo ipapabalita, hindi na malalaman yung importante mensahe. Are you with me? Kaya ipagsabi mo. Amen? Ipagsabi mo sa asawa mong pasaway na ayaw kumilala kay Lord. Pagsabi mo sa mga anak mo, sa nanay mo, no? Sa mga tao sa labas diyan. Amen? Yung mga tao na nabubuhay sa kalikuan, pagsabi mo. Amen? Na merong Jesucristo, no? Noong unang panahon na namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay at siya ay umakyat doon sa langit at siya ay muling babalik. Amen. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He has buried, and that He was raised on the third day according to the Scriptures. Amen. That is the gospel. Sabay-sama na ninyo ang verse 1, verse 2, verse 3, verse 4. Pag tinanong kayo ng Ebanghelyo, 1 Corinthians 15, 1 to 4. Amen? O sige, para lalong maging klaro, Tagalog. Sabi po dyan, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Amen? Tinanggap, ipinahayag muna, di ba? Ipahayag muna, matapos ipahayag, tatanggapin ng mga tao. Nung tanggapin, naging saligan ng pananampalataya. Sandigan ng ating pananampalataya. Okay. Naligtas kayo. O, Tagalog, naliligtas kayo. Paano? Sa pamamagitan nito. Ng alin? Ng Ebanghelyo. Amen? Na ipinahayag, na tinanggap, na naging sandigan ng pananampalataya. Kung matatag ninyong pinanghahawakan ng salitang ito, o salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Meron palang mga sumampalataya na walang kabuluhan. Yung napakinggan, pagkatapos naniwala, pero hindi tinayuan. Hindi naging sandigan. Diba maraming mga ganyan, nawawala ng kabuluhan. Kaya sumunod na po yung talatang 3. Amen? Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang mahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin naman na si Kristo'y namatay dahil sa ating kasalanan. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi ng kasulatan. We need to proclaim. No? We need to remember it, and then after remembering, proclaim it. Ipahayag natin ito. Amen? Yung mga mahal niyo sa buhay na yan, pag hindi nila narinig yan, kamamatayan nila na wala pananampalataya sa Panginoon. Hello? Pagka namatay, na wala pananampalataya kay Lord, sorry ka na lang.
Wala pong second chance. Ang Biblia po ay nagsasabi, no other chance. Amen? Kaya hanggat buhay sila, hanggat gumagalaw sila, hanggat meron silang consciousness, yug-yugin mo na sila. Amen? Amen. They need to know. Amen. And you need to proclaim. Amen? Amen. Ano ipoproklama mo? Si Jesus ay namatay. Nag-alay ng kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo. Upang sila, tayo, ikaw, ako, na makasalanan ay magtamo ng kapatawaran at magtamo ng buhay na walang hanggan. Yes. Glory to God. Alalahanin si Christ. His sacrifices. Tapos mo alalahanin, iproklama mo siya. Pahayag mo, ipakalandakan mo. Amen? Ngayon po, isa po sa significance ng banal na hapunan o ng Last Supper, it leads Christian to examine their hearts and lives. Amen? Amen. Isa po sa napakahalaga niya. Kristiyano ka na, mananampalataya ka na. Bago ka mag-take, bago ka gumanap, you need to examine your life. Or else. Hello? So, pangatlo, self-examination and self-reflection. Chapter 11, from verse 27, sabi po sa English version, so, anyone who eats this bread or drinks this cup of Lord unworthy is guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Amen? Sino man daw po na kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon na hindi nararapat are guilty, no, of sinning against the body and against the blood of the Lord. So, we need to examine. Hindi pala basta-basta. Amen. Siguraduhin mo, worthy ka. Karapat-dapat ka. Pagka nag-take ka ng banal na hapunan at may supply ang buhay mo, ini-enjoy mo yung kasalanan, huwag ka lang mag-take. Hello? Amen. Kailangan mo munang ipasiyasat sa Panginoon ang sarili. Amen. Hindi po pala ito basta-basta. Amen. Kaya sa ibang simbahan, may qualification. Merong rules. Sa atin naman, ang pinaka-qualification, siya sa atin mo personal, ang sarili mo. Amen po ba? Amen. Kung inaakala mo na hindi ka capable, hindi ka worthy, huwag ka magkabanal na hapunan. Tama po ba? Okay? So, sabi ng verse 28, that is why you should examine yourself before eating the bread and drink the cup. Amen. Pagka pala ikaw ay unworthy, you are sinning, no, against the body, against the blood of our Lord Jesus Christ. Amen?
So, kaya dahil diyan, sabi sa Tagalog, sisatin muna ninyo ang inyong mga sarili bago kayo. Amen. Makibahagi. We need to examine personally our own selves. Amen. Sabi ng talatang 29, for if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking judgment upon yourself. Hello. You are eating, drinking judgment upon yourself. Hello. When you examine your life, yourself, personally, it is an honoring before the Lord. Amen. But after you examine yourself at na-realize mo you are not worthy, and then magtutuloy ka pa rin, that is not honoring. Tama? Tutuloy mo pa rin. Hindi pag-o-honor yan sa katawan at saka sa dugo ng ating Panginoon na ating inaalala. Amen? So, 30 o verse 30, that is why many of you are weak and sick, and some have even died. Yung palang hindi nagsisiyasat, nagbabaliwala, hindi nag-o-honor sa katawan at tugon ng Panginoon, masasakitin, mahina. So, kung pwede pong physical, at sabi nga doon, at yung iba, namatay na. Kinuha na ni Lord. Are you with me? Meron po tayong ganyang mga nakikita o nakita. Gumagawa ng mga kalokohan. Nag-i-enjoy sa wickedness. And at the same time, naglilingkod kay Lord. Hello? Naglilingkod sa Panginoon. What happened to them? Tinubuan ng sakit. Nung tubuan ng sakit, yun ang naging cause ng kamatayan. Hello? Hindi natin ito, ito ay banal na gawain. Hindi mo pwedeng naglilingkod ka kay Lord and at the same time, there is something wrong na ini-enjoy mo. Are you with me? Delikado ka dyan. It is not honoring before the Lord. Iniimbitahan mo ang habol. Judgment ang ini-invite mo sa sarili mo. Tama ba? Para pag ang hinahamon mo ang Diyos, kinakalaban mo na ang Diyos, hinahamon mo pa. Eh, sino ba ang mananalo kapag kinalaban ng Diyos? Lahat ng kumalaban kay Lord, paswaltin. Kahit na makipagkutsapahan ka pa kay Satanas. Taning, hindi ka, tulungan mo ako. Labanan namin si Lord. Magsama-sama pa kayo. Lahat ng mga wicked, kasama mo na. Pati mga demonyo. Are you with me? Hindi ka
magtatagumpay kapag ka ikaw ay tahasang lumilihis sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kung pwedeng mahina ang katawan, masasakitin. Kung pwede naman pong mahina ang spiritual na katawan at masasakitin. Dalawa po ang implikasyon niyan. Saan kayo doon? Diba? Marami sa atin, malakas ang katawan, physical, pero ang spiritual, lupay-pay. Ayun eh. Sakitin. Huwag naman humantong sa kamatayan. Sabi doon kasi, and some have fallen asleep, and some have died. Kung dalawa ang implikasyon, physical and spiritual, ayun eh. Kaya, napakahalaga. Kailangan pala yung tinatawag na self-examination. Sabi nga, it leads Christian to examine their hearts and lives. And why we need to examine? Bakit? Kailangan natin mag-examine. Una, sabi nga, anybody who is unworthy is guilty of sinning against the body of the Lord and the blood. Amen. Pangalawa, if you are eating and drinking, you are eating and drinking judgment upon yourself. Hello? Kumakain ka raw at umiinom. Ano iniinom mo? Basta Red Horse. Never San Miguel. Dito sabi noon, you are eating. Ano kinakain mo? Ano iniinom mo? Hatol! Tama. Sino po yung gusto uminom ng hatol? Buti wala nag-amen. Ano? Sino po yung ayaw uminom ng hatol? Just na! Malakpak po sa Panginoon yung ayaw uminom ng hatol. Sabi na yung pala iniinom. Kailan ka umiinom ng hatol? Kailan ka kumakain ng hatol? Sa iyong sarili. If you eat the bread and drink the cup without honoring the body of Christ. Amen. Pag kumakain ka at umiinom na hindi mo pinapahalagahan ang katawan ng dugo ng Panginoon. Judgment. Hello? And many are weak and sick, and some have even died. Amen? So sinipat ko po yung dalawang aspeto na to. Pwede physical, no? Mahina, masasakitin, namatay. Spiritual, mahina ang spiritual. No? Lupay-pay ang spiritual. Ang masakit noon, pag namatay, pati spiritual. Yung pagkahiwalay sa natin sa harapan o sa presensya ng ating pong Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. So, what are the three significance of the Holy Communion or the Lord's Supper? Ang una, the first significance, it leads us to remember His sacrifices for our sake. Pag hindi po hahantong sa pag-aalaala, huwag ka na rin, no? Magbanal na hamunan. Pangalawa,
It leads us to proclaim His death and His coming. Amen. Kaya itong ebanghelyo na ito, itong 1 Corinthians 11 na ito, pagpapahayag na siya'y namatay, at siya'y muling nabuhay, at siya'y umakyat doon sa langit. Ang pinakalundo na hinahantay natin, siya ay babalik. Siya ay babalik. Para ikaw at ako na naglagak ng tiwala sa Kanya, ay Kanyang ipagsama doon sa Kanyang pinanggalingan sa paraiso. Amen? Palakpakan natin si Lord. In this as to examine ourselves and lives. Amen? Church, it is very, very important of self-examining. Amen? Napakahalaga po ng examining of ourselves. And worthy and unworthy participation in the Lord's Supper. There is worthy and unworthy participation. Ako, if you are participating in the Lord's Supper worthy, there is a blessing. If you are participating in the Lord's Supper unworthy, there is a judgment. So we must participate in the Lord's Supper with reverence and gratitude. Tayo po tayong lahat. Ano po ang tatlong bagay? Bakit natin ginaganap ang banal na hapunan? Pagsisiyasat sa sarili. Pangalawa, pagpapahayag sa ibang tao ng iyong pananampalataya. Pangatlo, pagsisiyasat sa ating po mga sarili, yung una, pag-aalaala sa sakripisyo ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So bago po tayo umawit, pwede po ba yung mga pamahagi na po natin ang simbolo ng katawan at dugo ng Panginoon?